Wala na yun, Imelda. She's just a cleaner. Ginamit ko lang yun para malaman kung may nagpapakalat ng kalat sa likod ng hotel. Wala siyang silbi. Napatigil ako. Ang panyo na hawak ko na ipampupunas ko sana sa maliliit na talsik ng kape sa gilid ng mesa ay biglang nagitla sa aking kamay. Ang boses na yon, ang boses ni Valerius Ilustre, ang lalaking pinaglingkuran ko ng halos 2 taon, ang lalaking sa isip ko ay may kaunting paggalang man lang sa aking pagkatao, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway, ni hindi niya alam na naroon ako, nakatayo sa likod lamang ng pinto ng opisina niya. Unti-unti, bumaba ang tingin ko sa basahan at balde sa gilid ko. Ngunit ang mas masakit, tumingin ako sa aking mga daliri. Hawak ko ang kanyang puting polo, ang isa sa paborito niyang suot, nakagagaling lang sa labahan at aking tinahi, ang punit sa laylayan. Matagal ko itong hiniram mula sa tagapamahala para lamang ayusin gamit ang sinulid na mas pinili kong bilhin kaysa itlog para sa aking almusal. Isang munting sandali lamang, isang patunay ng aking malasakit. Ngunit ang bawat tahi, bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para ayusin ang kanyang damit, ay naging patunay lamang ng kanyang mapang-aping pagtingin sa akin. Sabi ko sa iyo, Valerius, ang boses ni Doña Imelda parang matinis na kristal. Walang halaga ang mga taong ganyan, basura lang. Hindi ako sumigaw, wala akong ginawang ingay. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may nag-aapoy na sakit. Parang 1,000 karayom ang tumusok sa puso ko at kasabay nito, lumabas ang isang malamig na panginginig mula sa aking mga kamay. Binitawan ko ang balde. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay, ngunit sa katahimikan ng aking pagkatao, iyon ang pinakamalaking pagbagsak na narinig ko. Nanlamig ang aking mga paa, hindi ko na maramdaman ang sahig sa ilalim ng aking tsinelas. Naging malabo ang paningin ko, at ang lahat ng pangarap at pag-asa ko ay tila natunaw na parang hamog. Ginamit. Walang silbi, basura. Ang mga salitang yun ay hindi lang hangin. Iyon ang matitinding sipa sa aking pagkatao, lalo na't alam ko ang lahat ng sakripisyo ko para makahanap lang ng pera para sa anak ko. Ang anak ko. Hindi ko na hinintay matapos ang usapan nila. Nagmadali akong tumalikod, ang puso ko'y parang drum na tinatambol ng matindi. Ngunit bago pa ako makalayo, may humawak sa aking braso, si Imelda. Nakatingin siya sa akin na may pilit ng ngiti, tila isang ahas na nagpapanggap na kaibigan. Tala, kaya ka pinapunta rito, may masamang balita ako. Ang kanyang tono ay parang nagmamalasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nagyayelong bato. May nawawalang set ng diamante mula sa suite ng hotel at, unfortunately, ang huling taong pumasok sa room na yon ay ikaw. Sorry, Hija, pero kailangan ka naming paalisin. For security reasons. Sa isang iglap, inihagis niya ang isang manipis na sobre sa aking kamay. Iyan ang back pay mo. Huwag mo nang babalikan ang hotel na ito. Think of it as a favor. Dahil sa tulong ko, hindi ka kakasuhan. Napatingin ako sa sobre. Manipis. Ilang libo. Hindi. Hindi ito sapat para sa ospital ni Leo. Ang aking mundo ay biglang nagiba. Hindi lang ako basura sa paningin ni Valerius, kundi ako pa ang magnanakaw sa paningin ng mundo. Ang hiya ay bumalot sa akin, ngunit mas matindi ang pag-aalala. Tumakbo ako, hindi na lumakad. Ang aking hininga ay humihigpit sa bawat hakbang. Nang marating ko ang aming barong-barong, ang liwanag na nagmumula sa bintana ay tila pinalitan ng kadiliman. Leo, anak, nasaan ka? Si Leo, ang aking munting anghel, ay nakaupo sa sulok ng upuan, nanginginig. Sa gilid ng kanyang labi, may bakas ng dugo. Ang kanyang kulay, na dati maputla na, ngayon ay mas naging puting-puti pa. Mama, masakit. Ang kanyang tinig ay halos bulong lamang.
nawala ang gamot ko. Yumuko ako, ang lalagyan ng gatas na lata, kung saan ko inipon ang lahat ng barya na pinaghirapan ko ay nakabukas. Ang laman nito, kulang. Nanginginig ang aking mga kamay nang mabilang ko ang natitira. Wala. Wala na ang sapat. Ang pera na ibinigay ni Imelda ay hindi man lang makakabili ng kalahati ng gamot ni Leo. Ang aking puso ay hindi lang tinusok ng karayom. Dinurog ito, pinira-piraso. Ang aking anak, ang tanging yaman ko, ay naghihirap at wala akong magawa. Biglang may umikot-ikot na tunog mula sa aking lumang cellphone sa gilid ng mesa. Si Berto. Tala? Nakita ko ang balita. Wala akong alam sa nangyayari. Pero nakikita ko na ang trabaho ni Imelda. Ang boses ni Berto ay puno ng galit at pag-aalala. May tumatawag sa lahat ng hotel at kumpanya na pinag-a-applyan mo. Sinisira ang pangalan mo. Kahit anong gawin mo, Tala. Hindi ka na makakahanap ng matinong trabaho rito. Binabarahan ka na nila. Niyakap ko si Leo. Ang kanyang katawan ay mainit. Ang kanyang hininga ay mabigat. Tiningnan ko ang sobrang pera ni Imelda na nakakalat sa sahig. Isang tsinelas na basa ang pumatak sa aking sobre. Kahit anong sakripisyo, kulang pa rin ba? Ang tanong na yon ay nagpaikot-ikot sa aking isip. Ako ay nanatiling tahimik, ngunit ang aking kaluluwa ay umiiyak ng malakas. Tiningnan ko si Leo, ang aking maliit na pag-asa. Paano ako babangon kung ang pera ko para sa operasyon niya nawala na at ang mundo ay isinasara ang pinto sa akin? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang bawat araw ay isang pagpapasa ng krus. Pagkatapos ng tawag ni Berto, nauunawaan ko na hindi lang kami naghihirap sa kamay ni Valerius at Imelda, kundi kami ay hinahadlangan sa bawat pintuan ng Maynila. Ang paghahanap ko ng trabaho ay naging isang walang katapusang paglalakbay. Kahit anong gawin kong pagpilit, ang mga aplikasyon ko ay ibinabalik. Hindi man lang nila ako tinitingnan. Ramdam ko ang anino ni Doña Imelda sa bawat pagtanggi. Ang kanyang mapanuksong na ngiti sa bawat saradong pinto. Sa loob ng 3 araw, 2 beses akong pumila sa isang factory, pero sa tuwing malapit na ako sa interview, biglang sasabihin na puno na ang posisyon. Hindi nila kailangan ng magnanakaw sa kanilang linya. Ang sakit ay hindi na sa dibdib lamang, lumalaganap na sa aking mga buto. Ang pinakamalaking kalbaryo ay hindi ang gutom ko, kundi ang gutom ni Leo. Ang pera na naiwan sa lata ay mabilis na naubos at ang gamot niya ay kinailangan kong hatiin para tumagal. Sana sapat ito, Panginoon. Sana sapat na ang aking sakripisyo. Isang gabi, pinilit kong ngumiti kay Leo habang iniaabot ko sa kanya ang huling kanin na may kaunting asin. Eat all of it, anak, para lumakas ka, okay? Ang boses ko ay matamis. Ngunit ang lalamunan ko ay masikip. But mama, saan ka kakain? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. I ate earlier, anak. Masarap ang pansit kanina sa labas. Isang kasinungalingan. Wala akong kinain mula pa nung tanghali. Hindi ko pa nakakalabas ng bahay para maglako ng mga plastik. Nang matapos si Leo, nagkunwari akong nagliligpit. Ang amoy ng pritong isda mula sa bahay ni Aling Nita ay pumuno sa hangin, isang matinding pagsubok sa aking sikmura. Nagsimula itong umugong ng malakas, ngunit pinilit kong inumin lang ang isang basong tubig. Ang paningin ko ay unti-unting lumabo, at ang mundo ay tila umiikot sa isang mabagal, masakit na galaw. Dahil sa wala akong maibigay kay Leo, nagdesisyon akong dalawin si Dalisay. Sa ilalim ng nag-iinit na sikat ng araw sa Makati, nakita ko siya, nakaupo sa kanyang karaniwang sulok. Kahit wala sa katinoan, tila may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata. Inilabas ko ang huling piraso ng tinapay na binili ko para sa kanya. Manang Dalisay,
Ito po, kainin ninyo, bulong ko. Ang bata, ang galing mong bata. Ang bulong niya, habang kinukuha ang tinapay. Habang iniaabot ko ang tubig, may isang matigas na tinig ang sumingit. Isang babaeng may mamahaling damit. Tumingin sa akin na may pag-aalipusta. Hala, you're still here, Inday? Stop feeding this lunatic. Sayang lang ang pera mo. Magsisikap ka na lang. Hindi mag-aaksaya sa mga taong walang silbi. Ang mga salitang yun ay nagbalik sa akin sa opisina ni Valerius. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa kahihiyan. Pero bago pa ako makasagot, hinawakan ni Dalisay ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay manipis at buto-buto. Hindi basura ang bata. Ang basura, ang pusong walang pag-ibig. Ang bulong niya. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang isang lumang locket na may tanso na nakasabit sa kanyang leeg. Sa'yo na lang. Para sa'yo. Nagulat ako. Hindi ito mukhang mamahalin, ngunit tila ito ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya. Tinanggap ko ito habang ang babaeng mayaman ay umiling at umalis. Tila nakita ang isang nakakabahalang eksena. Pagbalik ko sa bahay, nakita kong nakatayo si Doña Imelda sa labas ng aming barong-barong. Ang kanyang kotse ay nakaparada sa gilid ng kalye at siya ay nakatayo doon, tila isang reyna sa gitna ng burak. Tala, hindi ko inakala na magaling ka pala sa pagtatago. Kinabahan ako, pero pinilit kong magpakatatag. Bakit po kayo narito? Alam ko na wala kang pera. Alam ko na may sakit ang anak mo. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may nakatagong panalo. May offer ako. Ibigay mo sa akin si Leo. Hahayaan kitang magtrabaho sa probinsya at makakuha ng pera. Ako ang magpapagamot sa bata. Think of it, Tala. His operation will cost millions. Hindi mo kaya yan. I will give him a better life. Isang ahas na nag-aalok ng paraiso. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Tumanggi ako. Tumanggi ako sa aking puso at kaluluwa. Ang anak ko, hindi mabibili ng pera mo. Sigaw ko. Ang tinig ko ay nanginginig. Hinawakan niya ang aking braso. Isipin mo ang bata, Tala. Hindi ka nagmamahal bilang ina kung hahayaan mong mamatay siya dahil lang sa pride mo. Bigla, may isang kamay ang humawak sa braso ni Imelda, si Aling Nita, at sa likod niya, si Mang Cardo at ang ilang mga maglalako at driver ng tricycle. Tama na, Donya. Ang boses ni Aling Nita ay matigas. Huwag kang mambastos dito. Wala kang karapatang mangialam sa buhay ng mag-ina. Si Imelda ay nagulat, nanggagalaiti. Ngunit wala siyang nagawa kundi umalis na may huling, matalim na sulyap. Nang makaalis siya, lumapit sa akin si Mang Cardo at inabot ang isang maliit na sobre. Tala, alam naming hirap ka. Kaming lahat, nagbigay ng konti. Hindi man ito sapat para sa operasyon, pero para lang may pambili ka ng pagkain ni Leo, sabi niya. Sa sandaling iyon, ang damdamin ko ay bumagsak. Hindi ako umiyak dahil sa sakit, kundi dahil sa utang na loob. Niyakap ko si Leo ng mahigpit, habang ang mga luha ko ay tahimik na dumaloy. Ang mga taong tinawag na basura ay nagpapakita ng higit na pagkatao kaysa sa mga ilustre. Ngunit ang luha ng pasasalamat ay hindi nagtagal. Sa kabilang bahagi ng tondo, nagmamadali si Valerius. Matapos niyang malaman na pinatalsik si Tala, sinubukan niyang magpadala ng pera at humingi ng tawad. Tumatakbo siya sa eskinita. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anino ni Tala. Sa isang sulok, nakita niya si Dalisay na tila naghihintay sa isang bagay. Manang, huwag po kayong magpapagabi rito, sabi niya, at inilabas ang isang sandwich para ibigay sa kanya. Pagkuha ni Dalisay sa sandwich, bigla siyang tumingin sa kamay ni Valerius. Bigla siyang kumapit sa braso ni Valerius. Ang kanyang mga mata ay parang may nakita. Sa panginginig,
Dinukot ni Dalisay ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang suot at inilabas ang isang lumang kwintas, isang locket na may parehong tanso at disenyo ng locket na ibinigay niya kay Tala. Dui! Dui! Ang bulong niya na may tunog ng matinding paghihirap. Nagulat si Valerius. Hindi. Imposible. Ang locket na yon. Iyon ang replika ng locket ng kanyang ama. Ang salitang Doi ay ang palayaw na ginagamit lamang ng kanyang ama. Sino ka? Tanong ni Valerius. Ang kanyang hininga ay humihigpit. Hinawakan niya ang balikat ni Dalisay upang alalayan. Ngunit nagitla si Dalisay at bigla siyang bumagsak. Walang malay. Nag-iisa si Valerius sa dilim, nakatingin sa locket at sa walang malay na babae. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Siya? Siya si Dalisay? Ang mundo ni Valerius ay naging isang kalabasan ng mga pira-pirasong salamin. Ang pagbagsak ni Dalisay sa gitna ng daan, ang tanso ng locket na nakakapit sa kanyang kamay, lahat iyon ay nagdala sa kanya sa isang madilim na katotohanan. Agad niya itong dinala sa pinakamalapit na klinika. Habang naghihintay, ginugol niya ang oras sa pagtawag sa kanyang dating private investigator. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga natutulog na multo ng kanyang nakaraan ay nagising. Ang locket ay hindi lamang isang replika. Ito ang kambal ng locket na ibinigay ng kanyang ama sa kanyang first wife. Ang mga dokumento ay hindi nagsinungaling. Si Dalisay, ang homeless na tinawag niyang basura, ay ang tunay niyang ina, ang legal na asawa ng kanyang ama na tinanggal sa buhay nila ni Imelda. Naramdaman ni Valerius ang matinding pagkahilo. Hindi lang ang kanyang ina ang nawala. Ang lahat ng pagmamataas na binuo niya ay biglang naging abo. Naalala niya ang bawat sipa niya sa daan, ang bawat panlalait na ibinato niya, ang bawat sandaling tinawag niyang walang silbi si Dalisay. Ang kanyang pagiging anak ay tila isang malaking kasinungalingan. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang sikmura ay umiikot. At ang kanyang lalamunan ay parang tinatalian ng lubid. Ang galit ay nag-ipon, hindi laban kay Imelda, kundi laban sa sarili niya. Nagmamadali siyang umuwi sa kanilang penthouse. Nakita niya si Imelda sa living room, umiinom ng mamahaling wine. Ang mukha ay masaya. You look tense, Valerius. Kumain ka na ba? Tanong niya na may tono ng ina. Ikaw ang nanakaw ng buhay ko, sabi ni Valerius. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Siya ang ina ko. Ginawa mo siyang pulubi. Sinungaling ka. Magnanakaw. Nagulat si Imelda, ngunit mabilis siyang nakabawi. Tiningnan niya si Valerius, hindi na bilang anak, kundi bilang hadlang. Oh, so you found out. I knew you would eventually. Kalmado niyang inilapag ang baso. Yes, she was the original sin. She was a peasant, Valerius. Your father was about to throw everything away for that probinsyana. I saved your future. I made you a god. Ginawa mo akong halimaw. Sigaw ni Valerius, ngunit nagpatuloy si Imelda, tila siya ay nagmamadaling matapos ang isang pelikula. Huwag kang mag-alala, Valerius. Handang-handa ako. Ipinakita ni Imelda kay Valerius ang isang document, isang legal na papel na may pirma niya. Ang pirma ni Valerius mismo. Matagal na niyang inihanda ito. Isang full power of attorney na naglilipat ng lahat ng kanyang karapatan sa pagpapatakbo ng kumpanya. Matagal na itong hawak ni Imelda. Hindi na niya kailangan ang kanyang anak. Ang tiwala ni Valerius ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Tingnan mo, anak. Wala na ako sa'yo. Ang lahat ng ginawa ko ay para lamang sa Illustre Empire. At hindi ko hahayaang sirain ito ng isang basura, ni hindi ako hahayaang sirain mo ito. Sa isang iglap, naramdaman ni Valerius ang pagbagsak ng buong gusali sa kanyang ulo. Ang kanyang hininga ay tumigil. Ang kanyang katawan ay naging manhid. Nakita niya ang sarili niya bilang isang puppet, isang pabigat na pinaglalaruan ng isang babae na walang pusong umiibig. Sumunod ang buong pagpapahiya.
Sa isang press conference na mabilis niyang inorganisa, lumabas si Imelda, mukhang malungkot, at nagdeklara na si Valerius ay nagkaroon ng severe emotional and mental breakdown dahil sa pressure sa kumpanya. He needs to rest. Kailangan ko munang pumalit sa posisyon niya. Nagsimulang umalingaungaw ang kanyang pangalan sa buong business world bilang isang psycho, isang failure. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga best friend, ang kanyang mga colleague. Walang sumasagot. Ang mga telepono ay hindi nag-ring. Ang kanyang personal secretary ay nagpadala lamang ng isang standard text message na nagpapahayag ng kanyang sympathy, ngunit hindi tumulong. Ang tanging bagay na natira sa kanya ay ang kanyang suit, isang matalas na panlasa sa mamahaling kape, at ang kanyang bank account na biglang naging zero. Wala siyang kahit anong damit, kahit anong ID na importante. Itinapon siya palabas ng penthouse ng mga security guard na dati yumuyuko sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili sa labas ng gusali, sa gitna ng sikat ng araw sa Makati. Ang suit niya ay biglang naging mabigat. Ang sikat ng araw ay naging matalim. Parang spotlight na nagpapahiya sa kanya. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa napadpad siya sa sulok ng kalye kung saan niya dati sinesermonan si Tala. Nakita niya ang lugar kung saan niya inihagis ang pagkain ni Dalisay. Bigla siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay sinubukang damhin ang malamig na semento. Wala akong pinagkaiba sa kanya. Dumating ang gabi at si Valerius ay natutulog, nakayuko sa isang storefront na sarado. Nagsimulang bumuhos ang ulan, malakas. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang ginaw ay tumagos sa kanyang balat, isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang penthouse. Ang ulan ay lumalabas mula sa gutter at tumama sa kanyang mukha. Ang huling alaala niya bago siya mawalan ng malay ay ang mukha ni Tala. Ang mukha ng babaeng tinawag niyang basura at ang mukha ng kanyang ina na pulubi. Tumingin siya sa itim na kalangitan at ibinulong ang pangalan niya. Hindi bilang isang panawagan para sa pag-ibig, kundi bilang isang hiyaw ng pagsisisi. Tala. Maaga pa. Bago sumikat ang araw, nagising ako. Kailangan kong maglako ng tubig at kakanin para lang may pambili ng gamot ni Leo kinagabihan. Ang pera mula kina Mang Cardo at Aling Nita ay sapat lang para sa 1 o 2 araw. Habang tinatahak ko ang masikip na eskinita ng tondo, dala-dala ang mabigat na timba. Wala akong ibang iniisip kundi ang paghinga ni Leo. Bigla akong napatigil. Sa sulok ng isang nakasarang hardware store, may nakita akong anyo. Isang lalaki, nakahiga, balot sa isang basang suit, ang mukha ay natatakpan ng maruming buhok. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig. Ang suit, kahit na basang-basa at gusot, ay halatang mamahalin. Unti-unti akong lumapit. May namumuong kaba at lungkot sa aking dibdib. Inangat ko ang aking kamay at dahan-dahang hinawi ang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tumalon. Si Valerius Ilustre, ang dating CEO, ang may-ari ng lahat, ang lalaking tumawag sa akin na basura, ngayon ay tila mas masahol pa sa pulubi. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga labi ay kulay ube, at ang kanyang hininga ay mabigat. May mga bakas ng dumi at ulan sa kanyang mamahaling damit. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ko. Ang unang tinig ay nagsabi, "Hayaan mo siya. Ito ang karma niya. Ito ang pagbabayad niya sa lahat ng ginawa niya sa iyo at sa iyong ina." Ngunit ang pangalawang tinig, ang tinig na mas malakas kaysa galit ko, ay ang boses ng awa. Naalala ko ang matinding takot at sakit na naramdaman ko nang makita si Dalisay sa daan. Walang sino man ang nararapat na mamatay ng nag-iisa sa lamig. Iniwan ko ang timba at tumakbo ako papunta sa mini store ni Aling Nita. "Aling Nita, pakiusap. Kailangan ko ng tulong.
May lalaking naghihingalo sa sulok. Sino yan, Tala? Baka may sakit yan. Si Valerius Ilustre, Aling Nita, ang CEO. Ang mukha ni Aling Nita ay nagbago. Valerius, ang Ilustre, ang nagpatalsik sa'yo, ang nagtawag sa atin ng basura? Sinabi ko kay Aling Nita ang lahat, ang pag-aalangan ko, ang galit ko, ang lahat. Tala, ang kabutihan, hindi nawawala. Pero hindi rin kasalanan kung hindi mo tulungan. Desisyon mo yan, sabi ni Aling Nita. Pero ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan. Naramdaman ko ang laket na binigay ni Dalisay sa aking leeg. Tumingin ako sa direksyon ng bahay. Kung nasaan si Leo, umiihip ng mahina. Ang desisyon ko ay hindi para kay Valerius. Ang desisyon ko ay para sa aking kaluluwa. Kung hahayaan ko siyang mamatay, magiging katulad din ako ng mga taong nagtapon sa kanya. Kung alam ko ang kahirapan, dapat kong tulungan ang mga taong nalulula sa kalungkutan. Sa tulong ni na Aling Nita at Mang Cardo, binuhat namin si Valerius papunta sa aming bahay. Isang maliit na kwarto na pinagsasaluhan namin ni Leo at ni Dalisay na nakuha ko na at inaalagaan sa bahay sa tulong ng mga kapitbahay. Ang pagpasok ni Valerius sa aming munting tahanan ay isang pagpasok sa ibang mundo. Inihiga namin siya sa lumang banig. Nang magmulat siya ng mata, nakita niya ako. Nakita niya si Leo at nakita niya si Dalisay ang kanyang ina na nakahiga at inaalagaan sa tabi niya. Ang mga mata niya ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Bakit? Bakit mo ko tinulungan? Ang bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos walang lakas. Tumitig ako sa kanya. Ang aking tinig ay matigas. Hindi ako tumutulong sa iyo, Valerius. Tumutulong ako sa isang tao na nawalan ng ina. At hindi ako katulad mo. Hindi ko kaya na hayaan ng isang tao na mamatay sa harap ko. Ang utang na loob mo, hindi sa akin mo babayaran. Sabi ko, ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Ang utang na loob mo, Valerius Ilustre, ay sa mga taong tinawag mong basura. Dito ka mananatili. Dito mo matututunan ang halaga ng bawat patak ng pawis na ibinuhos mo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang panibagong buhay. Isang buhay na masikip, maingay, at puno ng amoy ng tuyo at usok. Si Valerius, ang CEO, ay nasa tondo. Nakatira sa tabi ng kanyang homeless na ina at sa babaeng inapi niya. Isang hapon, habang nagtuturo ako kay Leo, narinig kong may gumagalaw sa labas. Tiningnan ko ang bintana. Isang taong nakatayo sa dulo ng eskinita, nakatitig sa aming direksyon. Ang kanyang mukha ay hindi ko makita, ngunit ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng isang bagay. Agad akong kinabahan. Alam ko ang tingin na yon. Hindi ito simpleng usyoso. Ito ay tingin ng isang mangangaso. Naramdaman ko ang laket sa aking leeg. Mabilis akong naglakad palapit kay Valerius na ngayon ay nag-aalaga kay Dalisay. Valerius, may tao sa labas. Parang may naghahanap. Hinawakan ko si Leo at si Valerius. Nanginginig ang aking kamay, ngunit ang aking mga mata ay nakatitig sa kalye. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin. At sa unang pagkakataon, hindi ako nakakita ng pagmamataas, kundi takot. Takot para sa amin. Ang takot na naramdaman ko nang makita ang estranghero sa dulo ng eskinita ay hindi nawala. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad kong sinigurado na si Leo ay ligtas na natutulog sa aking tabi at inayos ko ang kumot kay Dalisay. Tinawag ko si Valerius sa likod ng maliit na tabing na naghihiwalay sa amin. Valerius, kailangan nating mag-usap. May nakita akong tao sa labas. May nagmamasid. Hindi sila galing dito sa tondo. Mahina kong sabi. Umupo siya sa tabi ko. Ang kanyang mga mata, na dating matalim at puno ng paghuhusga, ngayon ay malalim at tila pagod na pagod. Si Imelda, sigurado ako na alam na niyang nawawala ako. Alam niyang hindi ko basta-basta iiwan ang lahat. Sagot niya,
Ang kanyang boses ay hindi na ang dating mayaman, kundi isang mahina at nag-aalalang boses ng isang lalaking nawalan ng lahat. Pero bakit ako hahanapin? Wala na akong kapangyarihan. Hindi ka nawalan ng kapangyarihan, Valerius. Nawalan ka ng yaman. Ang pagiging pamilya ni Dalisay, iyon ang kapangyarihan na ngayon ay kinatatakutan niya. Sagot ko, itinuwid ang aking sarili. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa locket na yan. Ang locket ni Dalisay ay isang matandang piraso ng alahas. Halos hindi na mapakinabangan ng disenyo, ngunit ang pangalan ng ama ko, Marcelo, ay nakaukit dito. Habang pinagmamasdan namin, napansin ko ang isang napakaliit na latch na hindi ko nakita noong una. Berto na lang ang pwedeng tumingin nito ng maayos. Pero ngayon, wala tayong access sa labas nang hindi tayo napapansin. Mahina kong sabi. Tiningnan ako ni Valerius at sa unang pagkakataon, nakita ko ang respeto sa kanyang mga mata. Ako na ang bahala sa paglaban ng damit mo, Tala, at sa pagkuha ng tubig. Kailangan mong magpahinga, kailangan mong alagaan si Leo, at kailangan mong alagaan si Mama Dalisay. Huwag kang lalabas nang hindi ako kasama. Hindi na ako ang dating Valerius na mag-utos sa'yo. Ako ang magbabantay sa inyo. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang init sa aking dibdib. Hindi ito ang init ng romansa, kundi init ng pagkalinga. Ito ang pagbabayad sa kanyang utang na loob. Hindi sa akin, kundi sa buong tondo. Sige, sagot ko. Pero sa isang kondisyon, hindi ka mag-uutos. Tutulong ka. Maghahanap ka ng paraan para makapagtrabaho dito sa komunidad. Hindi ka magiging pabigat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang aming hindi inaasahang pagsasama. Si Valerius, na dating hindi kayang maghiwa ng sibuyas, ay natutong maglinis ng palikuran at magayos ng mga gamit. Hindi siya nagrereklamo kahit na ang aming pagkain ay laging daing at kanin. Ang golden moment ay nang makita ko siyang naglilinis ng sahig gamit ang isang lumang basahan, pinagtutuunan ng pansin ang bawat dumi, na para bang ito ang pinakamahalagang board meeting sa kanyang buhay. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga gamit, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Valerius, bakit mo ako iniligtas noong una kang bumalik sa tondo? Alam mong sinaktan kita ng 2 beses, sa kape at sa pananaw mo. Huminga siya ng malalim. Hindi kita sinaktan, Tala. Ako ang sinaktan ko. Ang pagkatao ko, ang pagiging Valerius Ilustre, ay isang malaking kasinungalingan na binuo ko nang makita kita. Naaalala ko na mayroon pa palang tao na nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Ikaw, nag-aalaga kay Dalisay kahit hindi mo siya kilala. At dahil doon, naisip ko, kung ang isang taong tulad mo ay may ganitong kabutihan, bakit ako naging ganoong kasamang tao? Ang kanyang pag-amin ay walang pagmamalabis, walang yabang. Ito ay purong pagsisisi. Hindi ko hinihingi ang iyong pagmamahal, Tala. Sa ngayon, hindi ko pa ito karapat-dapat. Ang kailangan ko lang ay ang makatulong at gusto kong makita si Leo na gumaling dahil sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding kapayapaan. Ang galit ay humupa, napalitan ng isang uri ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang naglalaba ako sa labas, at dahil malamig ang panahon, nag-alok si Valerius na ipamahagi ang kanyang lumang turtleneck sweater sa akin. Bago ko pa man tanggapin, yumuko siya at mahinahon na inilagay ang kanyang kamay sa aking likod. Tulad ng isang lalaking gumagabay sa isang maselan na bagay. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad na kumalat sa aking balat sa ilalim ng damit. Mabilis siyang umurong, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigla sa sarili niyang kilos, ngunit ako ay hindi na nagtulak. Salamat, Valerius. Mahina akong tugon. Walang anuman, Tala.
Isa iyan sa mga bagay na hindi ko nais na ipagkait sa'yo, ang init. Habang nag-uusap kami tungkol sa kung paano bubuksan ang locket, nag-ring ang lumang telepono ni Berto. Mabilis niya itong sinagot. Ano? Patay na si Attorney Gomez? Paanong nangyari? Ang boses ni Berto ay nagbabago mula sa pagkaseryoso patungo sa matinding gulat. Tiningnan ako ni Valerius. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa isang pamilyar na ekspresyon. Ang ekspresyon ng isang CEO na nakakaalam ng isang malaking kasunduan. Val, anong nangyari? Tanong ko. Si Attorney Gomez, sagot ni Valerius. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may tono ng pagbabanta. Siya ang lawyer ni Papa na nag-asikaso ng will noon. Siya rin ang nakakaalam ng mga illegal transaction ni Imelda. May pinagtatakpan. Pagkatapos niyang isara ang tawag, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. May nagtatago ng ebidensya at mukhang hindi lang basta nawala ang locket ni Mama Dalisay. May plano sila. Ang pagkamatay ni Attorney Gomez ay nagtaas ng stakes. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa buhay. Ang pagkamatay ni Attorney Gomez ay nagdulot ng matinding lamig sa aming maliit na mundo. Hindi na ito pag-aaway lang sa korte. Ito ay labanan para sa buhay. Si Valerius, na ngayon ay naninirahan sa ilalim ng aming bubong, ay naging mas seryoso. Hindi na siya ang mapagmataas na CEO. Siya ay naging isang lalaking naghahanap ng hustisya para sa kanyang ina at nagbabantay sa isang babaeng hindi niya kilala noon. Dapat nating makuha ang locket ni Mama Dalisay, sabi ni Valerius habang tinitingnan ang mukha ng kanyang ina na mahimbing na natutulog. Kailangan nating malaman kung ano ang sinasabi niya tungkol sa susi ng hustisya. Dahil sa takot na baka muli siyang hanapin ng mga tauhan ni Imelda, pinilit kong ibigay kay Valerius ang locket na ibinigay sa akin ni Dalisay. Valerius, wala akong alam kung paano ito buksan at takot akong ipasa ito kay Berto nang hindi natin alam ang laman. Dito nag-umpisa ang aming unang cooperative effort. Ginawa naming isang maliit na laboratorio ang sulok ng aming bahay. Si Valerius, gamit ang kanyang kaalaman sa fine engineering na natutunan niya sa pag-aaral, ay sinuri ang locket. Ako naman, nagbigay ng support. Hindi sa pamamagitan ng pag-iisip, kundi sa pamamagitan ng pag-aalaga. Tala, kailangan ko ng isang maliit na lens at matigas na instrumento. Utos niya, ngunit ang tono niya ay pakiusap kaysa utos. Hayaan mong ako na lang ang maghanap. Baka masanay ka sa paglalaro ng palakol kaysa sa lens, sabi ko. At ngumiti ako ng bahagya. Ang ngiting iyon ay hindi pa niya nakikita mula nang dumating siya. Ito ay isang nangiti na nagpapahiwatig ng pag-asa. Kinabukasan, dala ni Berto ang 2 magnifying glass at isang maliit na set of tools. Nag-usap sila ni Valerius at sa aking pagkagulat, nagkakaintindihan sila sa technical terms. Ang talino ni Valerius ay hindi nawala. Nagbago lang ng gamit. Dito, Valerius, sabi ni Berto, itinuturo ang isang bahagi ng locket. May nakatagong mekanismo. Kailangan ng pressure sa tamang anggulo. Kung mali ang anggulo, sisirain nito ang laman. Habang nagtuturo si Berto, ako ay abala sa paghahanda ng merienda. Hindi ko nais na sila ay magutom habang nag-iisip. Tinimplahan ko si Valerius ng kape, gaya ng dati. Ngunit ngayon, walang pag-aalinlangan, walang paghamak. Nang mapindot ni Valerius ang tamang latch, isang mekanismo ang umangat. At sa loob, hindi isang papel, kundi isang maliit na microcassette ang nakalagay. Isang lumang audio recorder? Tanong ni Berto. Ito ang final will ng aking ama. Bulong ni Valerius. Hawak ang maliit na kahon na ito na tila isang fragile na ibon. Pinagtitiwalaan niya ang audio kaysa sa nakasulat na document. Alam niyang si Imelda ay magpapasulat sa akin ng mga pekeng papeles. Sa sandaling iyon,
Naramdaman ko ang bigat ng aming misyon. Ito na ang aming sandata laban kay Imelda. Sa pagtatapos ng pag-uusap, nag-alok si Valerius na samahan ako sa pagkuha ng tubig sa poste. Ito na ang aming routine, ang pag-aalaga niya sa amin. Habang nag-iigib ako, bigla siyang lumapit. Tala, ang kanyang boses ay malapit na sa aking tainga. Gusto kong humingi ng tawad ulit, hindi lang sa pagtawag ko sa iyo ng basura, kundi sa pagtapak ko sa lahat ng tao na tulad mo. Salamat at hindi ka naging tulad ko. Hindi ako nagsalita. Yumuko ako at sa sandaling iyon, hinayaan ko ang aking ulo na sumandal sa kanyang balikat. Ang kanyang sweater na ibinigay niya sa akin ay medyo maluwag, ngunit ito ay nagbibigay ng init. Isang uri ng comfort na hindi ko naramdaman kahit noong mayaman pa ang lahat. Ang yakap niya ay hindi mapuspos. Ito ay proteksyon. Ang kanyang braso ay humigpit sa aking likod. Isang tahimik na pangako na hindi na niya ako hahayaang bumagsak. Ito ang aming kilig. Isang kilig na mas matimbang kaysa matatamis na salita. Dahil ito ay bunga ng pagbabago. Pagkatapos ng ilang sandali, maran siyang umatras. Gusto kong makita mo ang recording na ito. Ngunit kailangan natin ng isang lugar na ligtas kung saan walang makakakita sa atin. Nang kami ay maghiwalay upang maghanda sa pag-uwi, kami ay nakita. Mula sa kabilang kalye, sa likod ng isang tambak ng mga karton, isang anino ang gumalaw. Tiyak na nakita niya ang paglalapit namin. Nakita niya ang Valerius Ilustre na ngayon ay nagmamalasakit sa isang janitor. Valerius! May tao! Bulong ko. Mabilis kaming pumasok sa loob. Ngunit ang anino ay gumalaw. Hindi ito humabol, ngunit umikot ito. Naghahanap ng ibang daan papasok. Sino yon? Tanong ni Valerius. Nagmamadaling isara ang pinto. Hindi ko alam. Pero mukhang alam niya kung nasaan ka. Pagkatapos naming isara ang pinto, narinig namin ang mahinang tunog mula sa labas. Parang isang taong nag-oobserba at nagre-record. Pinigil namin ang aming paghinga. Nang makita namin ang likod ng bahay, nakita namin ang isang bagay na nakasabit sa isang sanga ng puno na nakasabit sa aming bintana. Isang maliit na device na kumikislap ng mahina. Isang hidden camera na nagre-record sa bawat galaw namin. Ang microcassette na natagpuan namin ay ang aming huling pag-asa. Sa tulong ni Berto, nakuha namin ang isang lumang tape recorder mula sa isang kaibigan sa isang computer shop sa Quiapo. Kailangan naming gawin ito sa lugar na malayo sa Tondo at malayo sa Imelda. Sa susunod na linggo, may board meeting si Imelda para formal na itatag ang kanyang pag-upo bilang sole proprietor. Sabi ni Berto, "Doon mo dapat gawin, Valerius, sa harap ng lahat." Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Ang araw na yon ay hindi magiging isang wedding. Ito ay magiging isang trial. Sa loob ng isang linggo, hindi kami natulog ng maayos. Si Valerius ay nag-e-ensayo kung paano siya magiging kalmado. Ako na naman, nag-e-ensayo kung paano ako magiging matatag, hindi bilang biktima, kundi bilang advocate ni Dalisay. Ngunit ang tadhana ay hindi naghintay sa aming paghahanda. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke upang bumili ng gulay, ito ang aking tanging pagkakataon na makalabas. Ang telepono ko ay nagbigay ng isang serye ng mga alert mula sa isang anonymous number, mga larawan. Larawan ni Leo habang naglalaro sa isang maliit na parke sa Tondo. Kasunod nito ay isang simpleng mensahe. Huwag kang magpakabayani. Walang mangyayari sa bata kung hindi ka aalis. O, kung hindi, ang operasyon niya hindi na matutuloy. Napatigil ang mundo ko. Ang araw ay biglang naging kulay abo. Ang tingin ko sa paligid ay nag-iba. Ang bawat mukha ay tila nagtatago ng masamang balita. Ang aking lalamunan ay napuno ng alikabok ng Tondo. Ang bawat hininga ay hirap. Ang lahat ng lakas na nakuha ko mula sa bayanihan ay tila naglaho. Leo,
Ang pangalan ng aking anak ay lumabas sa aking bibig na parang isang hinagpis. Nang makabalik ako, wala akong sinabi kay Valerius. Sa halip, umupo ako sa tabi ni Leo at hinawakan ang kamay nito. Niyakap ko ang aking anak. Ang sakit ng pangamba ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang scarcity ng pera para sa operasyon ay nagbalik. Ngunit ngayon, ito ay may dagdag na panganib, ang buhay ni Leo. Nakita ako ni Valerius. Alam niya, ang kanyang mukha ay naging malalim na kulay abo. Tala, anong nangyayari? Imelda, ang sagot ko. Ginagamit niya si Leo. Kung magpapakita ako sa board meeting, sisiguraduhin niyang hindi na aabot sa ospital ang anak ko. Niyakap ako ni Valerius. Ang kanyang yakap ay hindi na basta-basta pag-aalala. Ito ay isang pangako ng digmaan. Ang kanyang mga kamay ay matatag sa aking likod. Hindi na ito tungkol sa kumpanya, Tala. Ito ay tungkol sa inyo. Wala kang kasing yaman ng suporta naming imangata mo. Hindi niya kayang hawakan ng buong tondo. Ang aming plano ay nagbago. Hindi na kami magtatago. Magpapakita kami. Kinabukasan, sa araw ng board meeting, hindi na kami nagtungo sa isang pribadong kaganapan. Dinala ni Berto ang isang reporter mula sa isang leading newspaper, isang taong kilala sa pagiging fearless sa paglalantad ng katiwalian. Pagdating sa lobby ng Illustre Tower, nakasuot ako ng pinakasimpleng dress na meron ako, ngunit ang aking tindig ay hindi na tagasunod. Sa tabi ko si Valerius, na may suot na pangkaraniwang barong, hindi ang designer suits na dati. Sa aming likuran, hindi lang si Berto, kundi si Mang Cardo, si Aling Nita, at halos 20 residente ng Tondo, mga taong pinagkakatiwalaan ng aking kabutihan. Nang makita ni Imelda ang aming grupo, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging confident patungo sa isang matinding pagkagulat. Ano ang ginagawa ninyo rito? Valerius, ikaw ay isang fugitive. Tala, umalis ka bago ako tumawag ng pulis. Sigaw ni Imelda, ang kanyang boses ay nagpapatakbo ng panik. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti na hindi ko inakala na kaya kong gawin. Hindi ako nandito para makipag-away sa iyo, Tita Imelda. Nandito ako para ipahayag ang huling kagustuhan ng iyong biyenan. Sa isang senyas ko, inilabas ni Berto ang lumang tape recorder. Ako, si Tala Marasigan, ang dating empleyado na pinagbibintangan mo ng pagnanakaw, ay magpapatunay na hindi lang ikaw ang salarin sa pagpapahirap kay Dalisay. Ito ang huling salita ng pinuno ng pamilya Ilustre. Sa sandaling iyon, ang buong lobby ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng tape recorder na nagpi-play. Ang tinig ng yumaong si Don Marcelo ay pumuno sa espasyo, naglalantad sa bawat kasinungalingan, bawat ilegal na transaksyon, at ang pagplano ni Imelda upang itapon si Dalisay sa kalye para makuha ang kontrol. Habang tumutugtog ang tinig, tiningnan ko si Imelda. Ang kanyang mukha ay nag-iba-iba ng kulay, mula sa galit, naging takot, at sa huli, naging isang blank canvas ng pagkatalo. Hindi niya kayang itanggi ang boses ng kanyang yumaong asawa. Nang matapos ang recording, tumayo si Valerius, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Imelda nang may purong pagkasuklam, hindi galit. Kinasuklaman ko ang ginawa mo, Ina, ngunit mas kinasusuklaman ko ang pagiging duwag ko na hindi ko ito napigilan. Ngunit, bago pa man huminga ng malalim ang lahat, ang security detail ni Imelda ay gumalaw. Hindi papunta sa amin, kundi papunta sa isang sulok kung saan nakaupo si attorney. Gomez, walang babala. May lumabas na isang tauhan ni Imelda na may hawak na lumang syringe. Para sa mga nagtangkang sumira sa pamilya ko, sigaw ng tauhan, at mabilis siyang tumakbo patungo kay attorney. Gomez, na handang magbigay ng testigong panlaban kay Imelda. Wala na silang magagawa. Sigaw ni Imelda,
na ngayon ay tila nawawalan na ng kontrol. Nakatayo lang ako, natigilan sa takot. Ang takot para kay Berto, para sa aming hustisya, at higit sa lahat, ang takot para kay Leo. Ang pag-atake sa kay attorney Gomez ay nangyari ng napakabilis, ngunit hindi kasing bilis ng instinct ni Valerius. Hindi na siya nag-isip bilang CEO. Nag-isip siya bilang isang lalaking nag-aampon ng duty kay Dalisay at kay Tala. Tumakbo siya, hindi para iligtas ang kanyang reputasyon, kundi para iligtas ang katotohanan. Berto? Sigaw ni Valerius at sinunggaban niya ang braso ng hitman na papalapit kay attorney Gomez. Ang hitman ay pilit na kumawala, ngunit si Valerius ay may lakas na hindi niya alam na taglay niya. Ang lakas na nagmumula sa pagmamahal at pagbabago. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong may naghagis ng isang bagay. Hindi isang baril, kundi isang briefcase na naglalaman ng mga dokumento. Nang makita ito ni Imelda, ang kanyang mukha ay nagpinta ng purong sindak. "Huwag mong galawin yan!" Sigaw niya. Si Tala, sa kabilang banda, ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang lahat ng hiyak niya ay naging tahimik na determinasyon. Lumapit siya sa reporter na nakakuha na ng kuha ng pagtatangka sa buhay ni Attorney Gomez. "Ma'am, may isa pa akong ebidensya. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa isang buhay na sinira." Tumalikod ang reporter at sa kanyang paningin, nakita niya ang buong scene, ang pag-atake, ang pagtakas ni Imelda, at ang paglabas ni Valerius na nagtatanggol sa testigo. Sa gitna ng paghahanap kay Imelda, si Valerius ay lumapit sa akin. Humihingal. Ang kanyang kamay ay may sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay tapat. Nasa atin na ang lahat, Tala. Si Attorney Gomez ay ligtas na. Dinala na siya ng mga pulis na tinawagan ni Berto. Hindi na siya tatakbo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-agos ng kagalakan. Hustisya. Ito ay mas matamis kaysa anumang tagumpay sa negosyo. Ang mga taga-Tondo na kasama namin ay pumalakpak. Hindi para kay Valerius ang CEO, kundi para sa Valerius na naging kaibigan nila. Nang makalipas ang ilang araw, naiulat ang buong kaso. Si Doña Imelda ay inaresto. Sa kanyang huling sandali bago siya dalhin sa kulungan, nakita niya si Valerius na nakatayo sa labas ng sasakyan ng pulis. "Bakit? Bakit hindi mo ako binaril, Valerius? Bakit mo ako hinayaan sa mga kamay ng batas?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito at pagkasira. Si Valerius ay hindi sumagot gamit ang salita. Tumingin lang siya at ang tingin niya ay naglalaman ng lahat ng sakit na idinulot niya. Lahat ng pagpapatawad na hindi niya ibinigay sa sarili niya. Pagkatapos, humarap siya sa akin at doon na nagtapos ang laban niya kay Imelda. Ang kanyang panalo ay hindi ang kumpanya, kundi ang pagbabago niya. "Tama na. Oras na para magbayad siya." Bulong ko at ang mga salitang yon ay puno ng bigat. Pauwi kami sa Tondo. Sa wakas, ang bigat na dala ko sa loob ng maraming taon ay tila naglalaho. Ang pagkakakulong ni Imelda at ang paglaya ni Dalisay ay nagdala ng isang uri ng kapayapaan. "Valerius, ginawa natin," sabi ko, at ngumiti ako sa kanya. "Hindi, Tala. Ikaw ang gumawa. Ako ay nag-aaral lang," sagot niya. At hinawakan niya ang aking kamay, hindi na bilang isang amo, kundi bilang isang kasama. Nang kami ay makabalik sa bahay, ang hangin ay tila masariwa. Si Dalisay ay nakahiga ng mahimbing at payapa. At si Leo, na may karamdaman pa rin, ay naghihintay sa amin. Ngunit nang papasok na kami, may tumawag sa telepono. Si Berto. Ang kanyang boses ay puno ng bakas ng pagod, ngunit may isang salita na nagpalamig sa aking dugo. "Tala, I have bad news about Leo." Mabilis akong lumingon kay Valerius. "Ano?" "Humingi ng favor ang isa sa mga operative ni Imelda sa ospital. Noong inasikaso natin ang kaso, naantala ang appointment ni Leo.
At ngayon, biglang lumala ang kalagayan niya. Kailangan siyang i-opera immediately. Kung hindi, hindi na siya kakayanin. Ang tawag mula kay Berto ay tila isang malupit na joke ng tadhana. Pagkatapos nating manalo sa pinakamalaking laban ng ating buhay, ang pagpapatalsik kay Imelda, ang buhay naman ni Leo ang muling isinabuhay sa bingit ng kamatayan. Hindi na ako nagtanong. Walang oras para sa mga paliwanag. Ang bawat segundo ay katumbas ng bawat tibok ng puso ng aking anak. Valerius, kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng doktor na handang tumanggap sa kanya ngayon. Sigaw ko. Ang aking boses ay pumipiyok sa takot. Si Valerius ay hindi nagpakita ng anumang emosyon ng pag-aalinlangan. Ang takot na naramdaman niya sa pagkawala ng kanyang ina, Dalisay, ay ngayon ay doble sa pagkawala ng isang inosenteng bata. Huwag kang mag-alala, Tala. Walang mangyayari sa bata. Nasa akin na ang lahat ng assets na na-recover natin mula sa mga papeles ni Attorney Gomez. Iyon ang pondo para sa kumpanya. Pero ngayon, iyon ang pondo para kay Leo. Nang makarating kami sa ospital, ang mga doktor ay nag-aalinlangan. Ang sitwasyon ni Leo ay kritikal at ang pamilya Ilustre ay wala na sa radar ng mga tao. Kahit anong credit card mo, sir, hindi namin matatanggap kung wala pang down payment, sabi ng administrator. Doon tumindig si Valerius. Naglabas siya ng isang maliit na passbook na nakuha niya sa kanyang pag-iimbestiga. Ang pondo na inilaan ng kanyang ama para sa charity work na hindi kailanman tinapos, ang pondo na inagaw ni Imelda. Ito ang seed money ng Illustre Foundation, ang unang gawain ko sa pagbabago ko. Maring sabi ni Valerius, iniaabot ang passbook. I-transfer ninyo lahat at isecure ninyo ang pinakamahusay na cardiac surgeon sa bansa. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kumpanya, basta mabuhay ang batang ito. Ang mga doktor ay nagmadali. Walang tanong. Ang pera ni Valerius, na dating simbolo ng kanyang kayabangan, ngayon ay naging instrumento ng pagliligtas. Habang kami ay naghihintay sa mahabang oras sa waiting area, ako ay nanginginig, hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Hindi ako makaupo. Naglalakad ako sa pasilyo, ang bawat hakbang ay puno ng pagdarasal. Nang makita ako ni Valerius, hindi siya nagsalita. Lumapit siya sa akin. Sa isang tahimik na sulok kung saan tanging ang tunog ng air conditioning lamang ang naririnig, siya ay lumapit. Tala. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kahit ano pa ang mangyari, gusto kong malaman mo. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Hindi ko alam kung nararapat pa ba akong patawarin. Ngunit ang lahat ng ginawa ko sa'yo, sa lahat ng tao, kasalanan ko yon. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay, higit pa sa kayamanan. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan habang lumalapit siya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking pisngi. Ang kanyang palad ay hindi na malamig, kundi puno ng sincerity. Dahan-dahan, isinandal niya ang kanyang noo sa akin. Ito ay isang kilos ng lubos na pagpapakumbaba at pagsuko. Ang kanyang hininga ay humahalo sa aking hininga. Isang sandali ng intimidad na walang galaw, puro emosyon. Ito ay isang fade to black ng kaluluwa. Lahat ng ingay sa labas ay nawala. Tanging ang puso ko at ang kanyang pag-amin ang naririnig. Valerius, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang galit ay matagal nang nawala. Ang naiwan ay isang malalim na pag-unawa. Hindi ko hihilingin na mahalin mo ako. Hahayaan kitang magdesisyon. Ngunit ipinapangako ko, ang lahat ng magiging buhay ko mula ngayon ay para sa pagtutuwid ng aking mga pagkakamali. Para sa inyo. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng aming paghihirap, nakita ko ang lalaking nararapat makasama ni Dalisay at marahil ang lalaking nararapat makasama ko. Makalipas ang mahabang oras, isang nurse ang lumabas. Ang kanyang ekspresyon ay hindi tiyak, ngunit may bakas ng pagluwag.
Ang operasyon ay matagumpay, ngunit kailangan pa rin ng mahabang pagbabantay. Bumagsak ako sa sahig, hindi dahil sa pagkahimatay, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hindi ko na pinigilan ang luha ng kaligtasan. Si Valerius ay yumuko kasama ko, at sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang aking kamay at hindi na binitawan. Pagkatapos ng 1 linggo, nang gising na si Leo, ang unang hinanap niya ay hindi ako, kundi si Valerius. "Tito Valerius, gusto ko ng kwento," sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Nagsimulang magkwento si Valerius, hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mga bituin at sa bayani na nagtatag ng tondo. Sa wakas, nakita ko ang tunay na tagumpay, hindi ang pagbawi sa kumpanya, kundi ang pagbawi sa kaluluwa ng isang tao. Ang paggising ni Leo ay parang pag-usbong ng araw sa tondo pagkatapos ng mahabang tag-ulan. Ang kanyang mga mata ay wala ng takot. Mayroon na lamang pagkamangha sa paligid niya, sa mga kulay, sa paghinga, sa init ng yakap ng kanyang ina. "Mama, andito si Tito Valerius." Ang sabi niya, hindi na mahina, kundi may bahagyang sigla. Si Valerius ay nakaupo sa tabi ng kama ni Leo. Nagbabasa ng lumang comics na hiniram niya kay Mang Cardo. Ang isang sandaling iyon ay sapat na para sa akin upang makita na ang dating Valerius Ilustre ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nagmamaneho ng luxury car. Ang mga kamay na yon ay nagtatago ng stain ng maduming trabaho. Ngunit ang mga kamay na yon ngayon ay humahawak sa kamay ng aking anak nang may pag-iingat na hindi niya na iparamdam kahit sa kanyang tunay na ina. Paglabas namin ng ospital, hindi kami bumalik sa lumang barong-barong. Gamit ang recovering assets mula sa Ilustre Corporation na unfrozen ni Berto at ang kaunting tulong mula sa komunidad, kumuha kami ng isang maliit na bahay. May bintanang may kurtina at isang maliit na kusina na may stove. Ito ay hindi penthouse, ngunit ito ay amin. Dito ang amoy ng kape na inihanda ni Valerius para sa akin ay hindi na insulto, kundi isang ritual ng pagmamahal. Ang aking pangarap na makapagpagamot kay Leo ay natupad. Ngunit ang aking pangarap na maging isang taong may dignidad ay higit pa roon. Sa tulong ni Berto, itinatag ko ang Talas Compass Services, isang janitorial and cleaning service na nagbibigay ng disenteng sahod, benefits, at respect sa lahat ng empleyado. Ang aming unang kontrata ay ang paglilinis ng isang maliit na warehouse na ipinagkatiwala sa amin ng isang kaibigan ni Mang Cardo. Hindi ito ang Ilustre Corp, ngunit ito ay ang aking empire. Si Valerius, sa kanyang bahagi, ay hindi nagtangkang bawiin ang Ilustre Corp. Sa halip, ginamit niya ang natitirang pondo upang itatag ang The Marcelo Foundation, isang social enterprise na nakatuon sa cardiac surgery para sa mga batang mahihirap bilang pag-alala sa kanyang ama at pagpapakita ng sincere atonement para kay Dalisay. Ang aming relasyon ay umusbong sa isang paraan na hindi ko inasahan. Hindi ito tungkol sa kilig ng mga kabataan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Kami ay nagdedebate tungkol sa budget ng foundation at sa manpower ng aking kumpanya. Ang aming intimacy ay nasa pag-usap tungkol sa pagpapabuti ng buhay ng mga tao, hindi sa pag-iisa sa dilim. Isang gabi, habang naghahapunan kami, isang simpleng pritong isda na niluto ko at rice na binili ni Valerius, tumingin siya sa akin. "Tala." Anya, ang aking ama. Matagal na niyang gustong gawin ang foundation na ito. Hindi ko siya sinuportahan dahil sa pagmamataas. Ngayon, sa pamamagitan mo, nagawa ko ito. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Valerius. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili, hindi para sa akin. Mali. Ginagawa ko ito para sa iyo at para kay Leo. Dahil nakita ko ang kabutihan sa isang taong ipinagkait mo ng lahat ng kabutihan.
Sa isang gala ng isang local business magazine na nagbibigay ng parangal sa mga social enterprise, nag-iisa akong naglakad sa red carpet. Nakasuot ako ng simpleng barong-inspired dress na gawa ng isang seamstress sa Tondo. Ang mga ilaw ay nakatutok sa akin. Hindi na ako ang cleaner. Ako ang CEO ng isang kumpanyang may puso. Ang golden moment ay nang makita ko sa unang hanay si Dalisay, na ngayon ay nakaupo sa isang wheelchair. Nakasuot ng malinis na damit at umiiyak ng may kagalakan. Sa tabi niya ay si Valerius, na nagbigay ng respectful bow sa lahat ng tao. Pagkatapos ng speech ko, kung saan pinuri ko ang bayanihan ng Tondo, bumaba ako sa entablado. Si Valerius ay naghihintay. Walang pumalakpak, pero naghawak kami ng kamay at sabay kaming naglakad papalabas. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa bahay. May isa pa akong gustong itanong sa'yo. Nang makauwi kami, tahimik si Dalisay. Ang bahay ay may kakaibang init. Si Dalisay ay naghanda ng isang maliit na salo-salo. Kahit nakakaunti lang ang pagkain, tumingin siya kay Valerius. Pagkatapos ay sa akin. Alam ko may kulang pa. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay lumiwanag na may kakaibang talino. Inabot niya kay Valerius ang isang lumang singsing na may engraved na pangalan ng kanyang ama. Ito ang wedding ring ng iyong ama, Valerius. Hindi ito inalis ni Imelda. Ito ang kanyang huling hiling, na gamitin mo ito para sa iyong huling bayad, para sa true value. Tiningnan ni Valerius ang singsing. Pagkatapos ay ako. Hindi siya nag-propose ng kasal. Hindi iyon ang kailangan namin. Kinuha niya ang aking kamay at ipinasuot niya ang singsing sa aking daliri. Hindi sa ring finger, kundi sa aking daliri sa kamay. Bilang simbolo ng pakikipag-isa at pananagutan. Tala, ang foundation na ito, ang kumpanya mo, at ang buhay ko ay sa inyo na. Hindi ko na kailangang maging CEO ng Ilustre. Kailangan ko lang maging kasama mo sa pagtataguyod ng hustisya at pag-ibig na ito. Valerius, mahina kong sagot. Tinitingnan ang singsing na hindi engagement ring, kundi ring of commitment sa pagbabago. Gusto ko ang maging akin ang buhay ko at gusto kong isama ka sa bawat hakbang nito. Lumipas ang 3 taon mula ng araw na yon sa Ilustre Tower. Ang hangin sa Manila Bay ay laging may dalang amoy ng asin at bagong pag-asa. Si Doña Imelda, ang dating reyna ng kahusayan, ay nabubulok sa kanyang selda. Hindi siya nagpatawad at dahil doon, hindi siya napatawad. Ang kanyang kayamanan ay ginamit ng batas upang bayaran ang mga nasirang buhay, kasama na ang mga biktima ng kanyang pandaraya sa negosyo. Ang karma ay tiningnan siya sa isang mirror. Nakita niya ang sarili niya na mas mahirap pa kaysa sa pinakapulubi sa Tondo. Ang kanyang hiya ay ang kanyang walang katapusang parusa. Si Dalisay, ang ina ni Valerius, ay hindi na muling naging baliw. Sa pangangalaga ni Tala at sa presensya ng kanyang apo na si Leo, unti-unti siyang bumalik sa katinuan. Ang kanyang pinakamalaking kasiyahan ay ang makita ang kanyang 2 anak. Ang isa ay nagtataguyod ng katarungan, ang isa ay nagtataguyod ng kabutihan, na nagtutulungan. Ang patawad ni Valerius sa kanya ay walang kondisyon at ang pagmamahal niya ay ang nagbigay ng huling peace sa kanyang puso. Si Leo ay lumaki. Ang kanyang puso ay matibay na. Hindi na kailangan ng operasyon. Ang kanyang kalusugan ay ang nagbigay ng pinakamalaking payday sa aming buhay. At si Valerius Ilustre, hindi na siya nagtatangkang bawiin ang Ilustre Corporation. Sa halip, siya ang naging board chairman ng Marcelo Foundation, na ngayon ay isang leading entity sa pagsuporta sa mga batang may sakit sa puso. Naging kasosyo niya si Berto sa pro bono legal aid para sa mga mahihirap sa Tondo. Nakuha niya ang kanyang redemption, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng serbisyo. Ang tanong na, "Tatu chua? Binin chua?" ay nasagot sa bawat paghinga ni Leo, sa bawat ngiti ni Dalisay.
Ang pagpapatawad ay hindi isang kaganapan. Ito ay isang patuloy na pagpili na ibigay ito araw-araw. At iyon ang pinili namin. Ang pinakahuling scene ay sa isang maliit na bangka sa Manila Bay, kasama ang paglubog ng araw. Si Valerius ay nakaupo sa tabi ko. Ang singsing na ipinatong niya sa aking daliri ay hindi humihingi ng wedding vow, kundi pangako ng pagbabahagi. Tala, tawag niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng Tagalog na puno ng emosyon. Hindi na ako Valerius Ilustre, ang CEO. Ako si Valerius, ang lalaking iniligtas mo mula sa pagiging halimaw. Huminga ako ng malalim at ang simoy ng hangin ay tila huminto. At ako, Valerius, ay hindi na talamarasigan, ang babaeng laging nag-iisa. Ako si Tala, ang babaeng natutong lumaban at tumayo dahil sa sarili niya. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya. Sa aming pagtingin, walang romance ng mga nobelang binabasa ng mga kabataan. Mayroong pag-ibig na matatag na binuo mula sa abo ng pagkakamali at tinibay ng pagdurusa. Ano ang gusto mo sa atin, Valerius? Tanong ko. Ngumiti siya at ang ngiti niya ay ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa lahat ng taon ko sa Makati at Tondo. Gusto ko ang makasama ka sa pag-abot sa next sunrise. Sagot niya. Gusto kong makita kung anong susunod na social enterprise ang itatayo mo. At gusto kong makita kung paanong ang foundation ko ay makakatulong sa mga anak ng mga taong tinapakan ko. Hindi kami ikinasal sa isang simbahan. Ang aming kasal ay ang pagtayo namin ng magkasama sa tabi ng bedside ni Leo. Ang pag-iyak namin sa tuwa nang makita si Dalisay na nagmamano sa amin. Ang kaligayahan ay hindi isang matayog na gusali sa Makati. Ito ay isang maliit na bahay sa Tondo, kung saan ang legacy ng pagiging generous ay mas mataas kaysa sa net worth.